Sao. Bakit hindi pinapatay ng prototipo si player? May hindi tugma dito. Maraming pagkakataon nang pwede sana niyang patayin ng prototipo si player. Nakikita, sinusundan at alam niya kung nasaan ka. Pero kahit ganon, hindi pa rin niya ginagawa. At iyan mga kaibigan ko ay hindi nagkataon lang. Dahil sa Puppy Playtime, kapag pinabayaan kang mabuhay ng prototype, ibig sabihin ginagamit na niya. Tugma ito sa alam natin tungkol sa kwento ng prototype. Kung hindi mo pa napapanood ang video na nagpapaliwanag nito, ilalagay namin ito sa card na ito. Sa madaling salita, hindi basta naninira ang prototype. Kinukuha niya ang mga parte ng ibang eksperimento, ginagamit ang mga tira-tira at lahat ng pwedeng mapakinabangan. Kaya, ginagawa rin ba niya ito kay player? Hindi naman sa hindi kayang patayin ng prototype si player. Hindi lang yon pabor sa kanya. Kasi kapag pinatay niya si player, mawawalan siya ng gamit. Kung papayagan niyang magpatuloy si player, makukuha niya lahat ng hindi nalalantad. At dito na tayo sa pinakamasama. Kasi baka gusto niyang gawing isa pang eksperimento si player. Kaya niya itinapon si player sa jail ni Puppy nang hindi siya direktang pinapatay para ihanda siya at simula ng operasyon. Bakit patuloy gumagana ang pabrika? May bagay na madalas hindi napapansin. Pagkaraan ng maraming taon, gumagana pa rin ito. At tila lahat ng sistema nito ay patuloy na naalagaan ng maayos. Hindi basta mahika ang dahilan. Ang abandonadong pabrika ay hindi kusang nananatili sa ganoong kalagayan. Kaya ang pinaka-obvious ay may isang tao o isang bagay na nagpapanatili nito sa maayos na kondisyon. Pero sino? Mayroon tayong posibleng sagot, ang prototipo. Hindi lang nabubuhay ang prototipo sa loob ng pabrika. Ginagamit niya ito, madalas siyang kumikilos sa loob ito at mas nauunawaan niya ito kaysa kanino man. At kung umasa siya sa lugar na yon para mabuhay, hindi niya gugustuhing bumagsak ito. Binubuksan nito ang luhikal na posibilidad ng prototipo at iba pang eksperimento na posibleng kakampi niya, ang nagpapatakbo sa pabrika. Sa totoo lang, yun ang kanilang tahanan, kaya aktibo pa rin lahat kahit matagal na ang panahon. Si Huggy Wuggy at Kissy Missy, patay na ba sila? Sa Kabanata 5, may nangyaring nagbago ng buong laro. Tinapos ng prototipo si Huggy Wuggy at Kissy Missy. Sa unang tingin, parang namatay talaga silang dalawa, pero hindi ito tuluyang kinumpirma ng laro. Sa Puppy Playtime, ang pagbagsak ng isang tao ay hindi laging ibig sabihin ay tuluyan na siyang nawala dahil pinag-uusapan natin ang mga eksperimento na nakaligtas sa mas malalalang bagay. Isang malinaw na halimbawa, si Harley Sawyer. Akala natin tapos na tayo sa kanya pero nabuhay pa siya. Pinag-uusapan natin ang mga karakter na labis nating minamahal. At si Huggy Wuggy ay halos mukha na ng Puppy Playtime. Sa tingin ko, hindi pa talaga sila patay. Posibleng sa isang paraan ay natulungan sila ng gel ni Puppy na siyang makakatulong sa atin para matalo ang prototype. Ano ang gusto ng prototype kay Puppy? Mayroong isang bagay dito na hindi tugma sa ideya na ang prototype ay isa lang halimaw. Dahil kung totoo nga yun, patay na sana si Puppy, pero hindi naman siya patay. Tuwing may chance siya, hindi niya sinisira si Puppy. Kinukuha at dinadala niya ito at binabago nito kung paano natin ito dapat tingnan. Ipinapakita ng mga aksyong ito na may nakikita ang prototype na mahalaga kay Puppy, lalo na kung ikokonekta sa alam nating kwento niya. Nagkakaroon na ito ng malaking saysay. Hindi lang basta naninira ang prototype, ginagamit niya muli ang mga natitira mula sa ibang eksperimento. Kaya kay Puppy, ganun din ang lohika. Hindi ibig sabihin na pinapatawad niya si Puppy. Itinatago niya si Puppy dahil may silbi siya. At dito nagiging mas interesante ang lahat. Dahil si Puppy ay hindi basta-bastang eksperimento. Siya ay matatag. Siya ay may malay. May kontrol siya. Isa siya sa iilang eksperimento na tunay na nakakaintindi ng nangyayari sa pabrika. Dahil doon, hindi lang siya basta biktima. Si Puppy ay isang mahalagang bahagi, kaya't pinanatili siya ng prototype. Dahil maaaring kailanganin niya ito ng buo para sa mas malaking bagay. Bakit bumabalik si player sa pabrika?
May teoryang iniisip ni player na kaya niyang tulungan ang mga nakaligtas o tapusin ang lahat ng nangyaring kakilakilabot. Mukhang naging bahagi siya ng mga manggagawa sa pabrika at sa isang paraan nararamdaman niya ang sama ng loob na yon. At mukhang totoo nga ito. Dahil ang pagbabalik sa pabrika ay hindi normal at ibig sabihin nito si player ay hindi basta-basta tao. May isang napakahalagang bagay sa kwentong ito na hindi pa niya nalulutas. Sino nga ba talaga si player? Isa sa pinakamalaking misteryo sa Puppy Playtime ay si player dahil hindi pa rin nilalantad ng laro kung sino siya. Dito nagsisimula ang kakaiba. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing hindi siya normal. Malamang na nagkaroon siya ng mahalagang koneksyon sa Playtime Company. Sa simula pa lang, nagagamit mo na agad ang Grappack ng madali. Nakikipag-ugnayan ka sa mga sistema ng pabrika at nakakaligtas ka sa maraming bagay na hindi dapat kayanin ng ordinaryong tao. Parang alam ni player ang higit pa kaysa sa ipinapakita niya. At ito ay konektado sa isang mahalagang bagay sa pabrika, ang gel ni Poppy. Alam natin na kayang panatilihing buhay ng gel na ito ang mga eksperimento, kayang baguhin ang katawan o tuluyang baguhin kung sino ang isang tao. Kaya ngayon, ang tanong ay, paano kung si player ay binago rin? Walang opisyal na kumpirmasyon, pero may sapat na mga palatandaan para isipin na hindi siya ganap na tao at kung totoo ito. Ibig sabihin, hindi mo lang iniikot ang pabrika, binubuhay mo rin ang iyong nakaraan. Ano na nga ba talaga si Harley Sawyer na yon? May isang karakter na halos walang nakakaintindi ng tama sa Kabanata 5. At syempre, si Harley Sawyer yon. Hindi na isang ordinaryong tao si Sawyer. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa pabrika, ginawa rin sa kanya ng kumpanya ang parehong bagay. Ginawa siyang bahagi ng sistema. Sa madaling salita, isa na siyang kamalayang naka-integrate sa teknolohiya na kumukontrol sa pabrika. Pero hindi na siya buhay tulad ng dati. Pero hindi rin siya patay. At ito ay nagbubukas ng isang napaka-interesanting tanong. Kung siya'y nasa loob ng sistema, gaano nga ba talaga ang kontrol niya? Kung isipin mo, hindi gumagana mag-isa ang pabrika. Hindi lang basta-basta. May mga pintuang gumubukas, mga sistemang tumutugon, mga bagay na kumikilos eksakto sa tamang oras. Hindi yon mukhang ganap na otomatiko. Maaring si Harley Sawyer ay patuloy pa rin gumaganap ng kanyang tungkulin, pinapanatiling umaandar ang pabrika na parang tagapagbantay ng sistema. O baka naman may ginagawa siyang mas madilim pa. Dahil kung may isang bagay na malinaw na ipinakita sa atin ng Puppy Playtime, ito ay nawala ni isa sa mga naging bahagi ng mga eksperimentong ito, ang nanatiling normal ang pag-iisip. Kung nasa pabrika pa si Sawyer, tumutulong ba siyang panatilihin ang kaayusan o naghihintay lang ng tamang oras para kunin ulit ang kontrol? Ano nga ba talaga ang pabrika? Pagkatapos ng Kabanata 5, hindi na ito mukhang isang simpleng abandonadong lugar. Mas parang may sarili itong kamalayan. Parang isang sistema na laging nagmamasid. Kung isipin mo, hindi aksidente na gumagana ang lahat tuwing kailangan mo ito. Bito na papasok ang matindi. Kung si Sawyer ay patuloy na umiral sa loob ng sistema at ang prototype ay may control din sa ilang bahagi ng pabrika, ibig sabihin wala ka na sa normal na pasilidad. Nasa loob ka ng isang bagay na gumagana bilang isang kumpletong sistema. May buong kontrol at posibleng may kamalayan. At kung totoo ito, ibig sabihin hindi lang basta aktibo ang pabrika. Buhay ang pabrika. Ano pang ibang eksperimento ang meron? Hindi ang prototipo ang pinakamasama sa pabrika. Iyon lang ang kilala natin. Dahil malinaw na ipinakita ng ARG ang isang bagay, marami pa, mas marami pa. Ito yung mga hindi natin nakita at hindi man lang napakita. Kaya ang magagawa na lang natin ay maghintay at tingnan kung paano tayo gugulatin ng Kabanata 6.